Kumakabog ang dibdib ni Rika habang nakaupo sa anin ng mga aplikante na naghihintay sa labas ng opisina ni Clyde. Kailangan niya makuha ang trabaho yon para may matuluyan siya. Pinadlak kasi na may-ari ng apartment na tinutuluyan niya kasama ang mga gamit niya matapos siyang di makapagbayad ng upa. Malamig sa lugar kung saan sila naghihintay kaya mas lalo nangatog ang tuhod niya. Agad na umayos ng upo si Rika nang matanaw niyang palabas ang isang babae na may hawak ng papel. Erica Grace Hernandez. Biglang napatayo si Rika. Ma'am, aniya sabay taas ng kamay. Pasok ka na. Nakangiting sabi ng babae. Agad naman inayos ni Mika ang sarili at saka siya sumunod sa babae. Sit down. Seryoso mukhang bungad sa kanya ni Clyde, ang CEO ng advertising agency. 26 years old pa lamang ito pero nagpapatakbo na ito ng sariling kumpanya. Hindi agad nakakilos si Rika na nooy na starstruck sa kaharap. Gwapo kasi si Clyde, maputi ito at may papupungay na mga mata. May taas itong 5'8" at may balingkinitang pangangatawan. Bagay na bagay ang suot itong pink long sleeve sa mamula-mula nitong kutis. I said sit down. Mariing sabi nito nang di siya kumilos. Doon na biglang natauhan si Erica. Ah, thank you po sir. Aniya sabay ko ng ulo. Todo ang kabog ng dibdib ni Rika habang pinapasadahan ng tingin ni Clyde ang resume niya. Erica Grace Hernandez. Anitot saka tumingin sa kanya. Napalunok si Rika. So, anong alam mo? Ano nga bang alam niya? Hindi pa nga siya nakakahawak ng bata sa totoong buhay eh. Ano po? Marami po sir. Pilit ang ngiting sagot niya. Napataas naman na isang kilay si Clyde. Tulad ng? Tanong nito. Marunong po akong magpaligo, magpakain, magbihis. Lahat po ng tukol sa pag-aalaga marunong po ako, sir. Tumango-tango si Clyde. So may experience ka na sa pag-aalaga ng bata? Muling tanong nito. Opo, mabilis yung sagot. Bakit wala namang nakalagay dito? Anito na nooy muling pinapasadahan ng tingin ang resume niya. Natutunan ko lang po kasi yon sa pag-aalaga ng pamangkin ko, sir. Muling bumaling ng tingin sa kanya si Clyde. Aware ka ba na 1 taon pa lang batang aalagaan mo? Anito. Biglang napalunok si Rika. Mukha kasing mapapasubo siya eh. Gawa-gawa lang naman niyang lahat ng sinabi niya. Kaya bigla siyang namroblema. Paano niya alagaan ang ganong kailiit na bata? Bibigyan kita ng 1 buwan para gampanan na maayos ang trabaho mo. Kapag hindi ko nagustuhan, pasensyahan tayo. Ani Clyde ang di siya sumasagot. Nanlaki ang mga mata ni Rika. Tatanggap na po ako, sir? Alanganing tanong niya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Nagulat siya na magtaas ng boses si Clyde. Mukhang maikli lang ang pasensya nito. Po? Tayong nasambit niya. Tanggap ka na. Kung may kukunin ka pa mga gamit sa inyo, kunin mo na at saka ka bumalik. Kung wala naman, antayin mo na lang ako sa labas. Wow, talaga po, sir? Hindi po kayo nagbibiro? Muling tanong niya. Nagsalubong kiling ni Clyde. Look, ayoko sa lahat yung mga taong mahinang umintindi. Ayoko nang paulit-ulit ako nagsasalita. Kung naiintindihan mo man ang sinabi ko, hindi mo kailangan tanongin ako ng paulit-ulit. Okay po, sir. Mabilis niyang sagot. Good. Ani Clyde na nooy bumaling sa computer. Na hindi pa siya tumitinag, nagangat ng ulo si Clyde at nilakihan siya ng mga mata. What? Tanong nito. Alanganing napangiti si Rika. Saan po ako maghihintay, sir? Muling hirit niya. Napailing si Clyde. Kurot ang noong nalingon niyang sekretary na nooy abala pa rin sa computer. Mayat! Tawag niya rito at agad naman tumingin sa kanya. Yes, sir? Pakited si Rika sa training room. Dadaanan ko na lang siya doon mamaya. Okay, sir. Nakangiting sagot ni Mayat. Miss Rika, tara na po. Anito nang bumaling sa kanya. Agad naman siyang tumayo at sumunod kay Mayat. Wala ka bang gamit na kailangan ko din sa inyo? Tanong ni Mayat habang naglalakad sila. Madadaanan lang naman po mula rito ang apartment ko eh. Makikiusap na lang po ako mamaya kay boss sa daanan namin yung gamit ko. Nakaayos naman na po yun. Napangiti si Mayat. Wow, ganun ka ka-confident na ikaw matatanggap na applicant? Napangisi si Rika. Actually, since nag-rent ako, hindi ko naman tinatanggal sa maleta yung mga gamit ko. Natawa si Mayat. Talaga? Kakatawa ka naman. Tinignan niya lang si Mayat at saka siyang umiti. Dito ka na lang muna maghintay. Ani Mayat nang buksan ang pinto. Kung nagugutom ka, pwede ka naman kumain sa kantin. Naglakad si Mayat papasok sa loob, saka nito binuksan ang aircon.
Paki-turn off na lang bago ka umalis ha. Nangiting sabi pa nito bago tutuluyang lumabas. Napasuntok sa hangin si Rika nang sumara ang pinto. Yes? Sambit niya. Para kasi siyang nabunutan ng tinig. Sa wakas may matutuluyan na siya. Panay ang himas ni Rika sa noo habang nagbabiyahe sila pa uwi, bagay na hindi nakaligtas sa mga mata ni Clyde. Okay ka lang ba? Kunot ang noong tanong nito nang sumalyap sa kanya. Gumuhit ang alanganing ngiti sa mga labi ng dalaga. Medyo masakit po kasi ang ulo ko, sir. Okay lang po ba na umidlip ako saglit? Sure, maikling sagot nito. Parang walang narinig na agad pinikit ni Rika ang mga mata, saka siya bahagyang sumandal sa upuan. Ibaba mo na lang upuan para komportable ka. Narinig niyang sabi ni Clyde kaya agad-agad niyang binaba ang upuan para mas makaiga siya ng maayos. Mahimbing na ang tulog ni Rika nang itigil ni Clyde ang sasakyan. Habang kinakalas ang seatbelt, napasulyap si Clyde kay Rika na nooy nakanganga habang naghihilig. Napailing na lang ang binata bago tuloy ang bumaba. Bahagyang binaba ni Clyde ang bintana sa gawing likuran ng kotse pagkatapos muli niyang sinulyapan ang dalaga. Saan kaya nanggaling ang isang tot mukhang puyat na puyat? Bulong niya bago niya ito iniwan. Hello Lo, kamusta po? May balita na po ba kayo kay Grace? Agad na bungad ni Clyde sa matandang lalaki na agad sumalubong sa kanya. Nakalabas sa mukha nitong lungkot nang yumakap ito sa kanya. Wala pa rin kaming balita hanggang ngayon. Maging mga kaibigan niya walang ideya kung nasaan siya. Anito. Inayos siya na matanda sa sala at doon sila nagkwentuhan habang nagkakape. Nalulungkot ako na hindi ko malang natupad ang ipangako ko sa lolo mo bago siya namatay. Hindi ko akalain na mangyayari ang lahat ng to. Malamlam ang mga matang sabi ng matanda. Huwag niyo pong intindihin yun. Baka ganun lang po talaga. Hindi po siguro kami ang tinadhana sa isa't isa. Hindi po ko po kayo sinisisi sa kung ano nangyari. May sariling isip naman po ang apo ninyo. Talagang hindi lang po siguro talaga kami para sa isa't isa. Baka po may iba siyang gusto. Hayaan na lang po natin. Napailing ang matanda. Kayo ang bagay na dalawa. Kaya nalulungkot din ako para sa'yo. Alam ko namang noon pa man ay may pagtatangi ka na sa apo ko. At iyon lingid sa kalaman ng lolo mo. Kaya nga kami nagkasundong dalawa eh. Bahagyang tinapik ni Clyde ang balikat ng matanda. Huwag yun na po akong alalahanin. Magiging ayos din po ako. Nakangiting sambit niya. Salamat iho. Napakabuti mo. Anang matanda. Ngumiti lang si Clyde bilang tugon. Matapos ang kalahating oras sa pag-uusap, napag-alaman na si Clyde. Di na po ako magtatagal Lo. May kailangan pa po kasi akong ayusin sa bahay eh. Dumaan lang po ako para kamustahin kayo. Ani Clyde habang papatayo. Bahagyang tumango ang matanda. Babalitaan ka na lang namin kapag may balita na kami kay Grace. Anito. Sige po, mauna na po ako. Yumakap muna siya sa matanda bago siya tuluyang umalis. Mag-iingat ka. Ikamusta mo na lang ako sa mama mo. Anito. Nilingon niya lang ito at saka siyang umiti. Nagising si Rika sa mahinang pagtapik sa balikat niya. Naginat-inat pa itong tumingin sa binata. Nandito na tayo. Tumayo ka na dyan. Ani Clyde habang nagkakalas na ng seatbelt. Agad namang napaigdad si Rika at napatanaw sa labas. Hala, madilim na pala. Sambit niya. Sumunod ka na sa akin sa loob. Ani Clyde. Bago ito bumaba na sa sasakyan. Mabilis nang kumilos si Rika. Binalik niya sa dating upuan saka inayos ang sarili. Pagkatapos sumunod bumaba na siya ng sasakyan at sumunod kay Clyde. Ilang segundo pang nakatayo sa harapan ng pintuan ng kwarto si Rika pero hindi pa rin mukhang hakbang ang mga paa papasok. Nagulat pa siya nang biglang sumigaw si Clyde mula sa loob. Rika, ano pang ginagawa mo dyan? Napasign of the cross si Rika bago siya pumasok sa loob. O ano pang hinihintay mo? Bakit di mo pa kunin si Miguel? Ani Clyde. Napasulap ang dalaga sa cute na bata na nooy nakatayo lang habang nakahawak sa gilid ng crib. Hindi naman malayo ang itsura nito kay Clyde. Linisan mo muna ang bata at palitan mo ng damit bago mo patulugin, ani Clyde. Okay po. Mabilis ang sagot at saka siya lumapit sa bata. Nanginginig ang tuhod ni Rika noon. Hindi niya mawari kung dahil ba yun sa takot na baka mabuking siya ni Clyde na wala siyang alam sa pag-aalaga ng bata o sadyang may kakaiba lang talagang dulot sa kanya ang presensya ng binata. Hindi niya maintindihan ang nangyari sa kanya noon. Dati namang malakas na loob niya pero tila natatameme siya sa harapan ni Clyde. Medyo seryoso kasi yung mukha nito. Kinakabahan siya na baka maling galaw niya basta na lang siya nitong kalad ka rin papalabas. Wala pa naman siyang mauuwian.
Kukuhanin niya na si Mig na marinig niya ang pagtunog ng sumarang pinto, kaya agad siyang napalingon. Wala sa likuran niya si Clyde. Napahawak na lang siya sa dibdib at nangingiting humarap sa binata. Hi, sungit naman ng daddy mo, Pogi. Bulong niya sabay pisil sa pisngi nito. Natawa naman ng bata, tila sumasang-ayon sa sinabi nito. Nangingiting binuhat ni Rika ang bata at habang kalong-kalong niya ito, inisa-isa niyang buksan ang mga drawer para hanapan to ng damit at diaper. Madali lang naman sa kanya ang mga ganoong bagay. Kayang-kaya niya pang banuin ng mga yun. Wag lang sa puntong magkakasakit at madidisgrasya ang bata. Wala kasi siyang alam sa mga ganong sitwasyon eh. Lumawang ang pagkakangiti ni Rika nang matanaw niya ang mga bundle ng diaper na nakasalansan sa bandang itaas ng cabinet. Nilapag niya ang bata sa crib, saka niya tinangkang abutin ng diaper. Pero masyadong mataas ang kinilalagyan nito, kaya't nahirapan siyang abutin ito. Nilingan niya ang mata sa paligid bago humanap ng matutuntungan, pero wala siya makita. Nakaupo sa gilid ng kama si Rika habang napabuga ng hangin. Grabe naman to. Pagkuha lang ng diaper, pahirapan pa, bulong niya. Tinapik-tapik ng kamay niya ang kama habang nag-iisip hanggang sa makaisip ng solusyon. Tumungtong siya sa ibabaw ng kama at saka siya dumakwang sa cabinet. Medyo kinulang pa rin ang taas niya kaya't napatingkayad pa siya. Saktong aabutin niya ang isang bundle ng diaper nang biglang bumukas ang pinto. Nagulat si Rika kaya nawalan siya ng balanse at tumulas ang paa niya pababa. Mabuti na lang at agad na nakatakbo papalapit sa kanya si Clyde. Bigla, namilog ang mga mata niya nang dumikit ang mga labi niya sa pisngi nito. Nakayakap siya noon sa leg ng binata, kaya't gano'n na lamang ang kaba sa dibdib niya. Tila slow motion na napatingin sa kanya ang binata at saglit na nagtama kanilang paningin. Bigla nagkailangan ng dalawa na mapansin ang posisyon nila. Nakayakap kasi siya sa bewang ni Clyde habang nakayakap naman siya sa leeg nito. Ano ba kasing ginagawa mo? Ani Clyde nang ibaba siya. Kumukuha lang po ako ng diaper, sir. Mahinang sabi niya. Hinila ni Clyde ang drawer na malapit sa crib at tumambad sa kanya ang mga wipes, diaper at gamit ng bata. Stock lang palang nakita niyang diaper na nakasalansan sa itaas. Sa susunod kasi matuto kang magtanong. Seryoso ang mukhang sabi nito. Sorry po sir. Napailing si Clyde. Inabot niya ang bote ng gatas na nabitawan naman sa kama at saka niya sinubo sa bata. Huwag kang maglalak ng pinto. Anytime sumisilip ako sa bata. Alanganing napangiti ang dalaga. Wala rin pala siyang privacy kung ganun. May problema po tayo doon, Rika? Seryoso mukhang tanong ni Clyde. Wala po sir. Kasalukuyan sila naghahaponan ng pasimpleng kinatasan ni Clyde si Rika. Agad niya napansin na naka-princess outfit itong blouse. Nasisiguro niyang mula iyon sa kanilang brand ng damit dahil nakita niya na ang ganong design sa ilang mga kaibigan niya. Napansin niya rin na makinis at maputing kutis ni Rika. Pinong kilos at maingat ang bawat galaw nito. Walang-wala sa itsura nitong sanay ito sa hirap. Bigla tuloy siyang nahulog sa malalim na pag-iisip. Hindi kaya membro ng sindikato isang to? Bakit po sir? Tanong ni Rika na mapansin ang titig niya. Tagasan ka nga ulit? Tanong niya. Biglang nasamed si Rika kaya't dali-dali nitong inabot ang baso ng tubig. Di na kasi nito matanda ng address na nilagay sa resume. Napakunot ang noo ni Clyde pero hindi ito nagsalita. Ano po ulit yung tanong niyo sir? Kunway tanong ni Rika na maibaba ang baso. Taga saan ka? Sa Quezon City po. Alanganing sagot ko. Di siya sigurado doon kaya't lihim siyang nagdasal na hindi nga sana siya nagkamali. Bakit namumutla ka? Okay ka lang ba? Kunwaring tanong niya. Medyo masakit po kasi ulo ko sir. Okay lang po bang umakit na ako kay Miguel? Sige, pababain mo na tuloy si Millie para makakain. May gamot sa drawer o minom ka na rin. Mabilis tumayo si Rika at patakbong umakyat ng hagdan. Napakunot na lang ang noo ng binata. Bago pumasok ng opisina, sumilip muna si Clyde sa kwarto na magyaya. Mahimbing pa rin ang tulog ng dalawa habang magkayakap sa kama. Itsurang mag-ina ang dalawa sa posisyon nilang iyon. Mukhang agad nahulog ang loob ng bata kay Rika dahil malaki ang pagkakahawig ng dalaga sa ina nito. Tirik na ang araw na magising ang magyaya. Good morning, Pogi. Nakangiting bati ni Rika kay Miguel sabay pisil sa pisngi nito. Ngunit mati ang bata at saka pinuka ang mga kamay na tila nagpapakarga.
Nakangiting binuhat ito ni Rika at saka sila bumaba ng sala. O, gising na pala kayong dalawa. Mag-almasal na kayo. Nakangiting bungad ni Manang Bet, ang 58 years old na mayordoma sa bahay. Agad itong kumilos at pinaghanda sila ng pagkain ni Miguel. Salamat po, Manang. Hindi niyo po ba kami sasabayan ni Miguel? Nakangiting tanong niya. Sumabay na kami kanina kay Clyde. Anito habang nilalapag ang plato sa harapan niya. Lumingali nga sa paligid si Rika, tila may hinahanap. Wala po ba rito yung asawa ni Sir? Alanganing tanong niya. Napatigil sa pagsandok ng kanin si Manang Bet. Wala pang asawa si Clyde. Anito. Sino pang mama ni Miguel? Ay nako, kung gusto mo magtagal dito, wag kang marites. Ayon ni Sir ng mga chismosang kasambahay. Trabaho lang pinunta natin dito. Wala tayong karapatang panghimasukan ng personal na buhay ng mga amo natin. Ano man ang makita o marinig ninyo sa loob ng bahay na to, di na dapat makarating sa labas. Anito. Napaawa ang mga labi ni Rika. Nagulat siya sa naging tugon ng matanda. Natawa naman si Millie na nooy kasalukoy naghuhugas ng pinggan. Nakakatawa naman kayo, Manang. Nagtanong lang po siya tungkol sa nanay na inaalagaan niya, marites na agad. Natural lang po sigurong alamin niya kung sinong ina ng batang inaalagaan niya, di ba? Basta. Bawal pag-usapan ng bagay na yan. Ani Manang na nooy nagpatuloy na sa pagsasandok ng kanin. Kung gusto mong malaman, si Clyde na lang ang tanongin mo. Anito nang ilapag ang bandihado sa harapan niya. Bahagyang umiti si Rika. Hindi na po siguro, Manang. Naitanong ko lang naman po yun eh. Hindi na kumibo si Manang na nooy nakatingin lang sa kanya at parang binabasa ang pagkatao niya. Kasalukuyan abala si Clyde sa computer nang dumating si Luis, ang kaibigan niyang detective.